Gandang araw mga kabunyog mga kababayan. Ayon sa Pulse Asia, trust rating ni Sara Duterte bumaba. Ayon sa Pulse Asia. Bakit? Ano bang makikita diyan? Sa September, 56% ang trust rating ni Sara. Ngayon, 54% as of December 13, 2025. Kailan kinandak yung survey? Ayon sa Pulse Asia, December 12 to 15. Ilang respondents? 1,200. Di ba tama yung trust rating ni Sara bumaba ayon sa Pulse Asia? Oh. Ha? Ang sabihin grabe yung kung ang nakalagay, ha? Trust rating ni Sara lumagapak. Ayun, medyo exaggerated 'yun. Medyo exaggerated kapag sinabi mong anong tawag diyan? Pag sinabi mong trust rating ni Sara sobrang bumagsak. Hindi naman sobra kasi 2% lang naman yung binaba. At saka, ano ito mga kabunyog, ano tayo, kung ano yung totoo, yun ang sasabihin natin. O yan mga kabunyog, mga kababayan, sa huling survey ng Pulse Asia, kalalabas lang nito, mga kabunyog, kalalabas lang na survey, noong September, 56% ang trust rating, ang trust rating ni Sara noong September ay 56%. Ayan. Ngayon mga kabunyog na December 2025, 54%. Actually, 2% lang naman ang binaba. 2% lang naman. Kaya nga ang sabi natin, hindi naman sobrang bumaba. Bumaba. Kaya lang, ang medyo kasi ang medyo naiiba dyan mga kabunyog, dapat sana, si PBBM ba bumaba rin? Oo, bumaba din si PBBM. Kaya lang, ang ibig sabihin nito, ito yung sinasabi ko, bumaba ang trust rating ni PBBM, ng presidente, dapat sana tumaas ang trust rating ng vice presidente. Ibig sabihin, nabawasan ang tiwala sa presidente, napunta sa vice presidente. Dito hindi eh. Dito parehong bumaba. So ibig sabihin, ang trust rating ng presidente at vice presidente pero parehong mababa. So apektado talaga sila. Ibig sabihin, ang tiwala ng tao sa gobyerno, pareho apektado ang presidente at ang vice presidente. Kaya lang, ano ang medyo mahirap diyan? Si PBBM hindi naman tatakbo sa 2028 eh. So, hindi tatakbo si PBBM sa 2028. Ibig sabihin, kung kailangan mag-maintain ng malaking trust rating si Sara, kailangan niya itong i-maintain hanggang 2028. Kasi kung pababa siya sa 26, 27, at habang papalapit ang 2028 ay pababa na ang trust rating niya, may problema siya. Kasi kakandidato siya sa 2028. Si PBBM hindi naman kakandidato sa 2028. Kaya, ako kasi mga kabunyog, dito maraming hindi daw naniniwala sa survey. Survey, guide lang naman yan. Guide lang naman yan. Pero ibig sabihin, ano din yan, siyempre ang nagsasagawa ng survey, expertise nila yung pagsasagawa niyan. Kaya i-recognize din natin yung Saka yung Pulse Asia naman at saka Social Weather Station, medyo credible naman yan ng mga survey firms. Hindi naman yan tulad ng mga fly-by-night na mga survey firms na nababaya na ang tawag doon, na nai-impluwensya kung anong gusto mong lumabas na result ng survey, yun ang gagawin nila. Hindi naman. Sa tingin ko naman, ang Pulse Asia naman, at saka ang SWS, pinapangalagaan naman nila ang pangalan ng kanilang survey firms. Kaya, i-take natin yan na, kumbaga, pag naglabas ng survey ang Pulse Asia at ang SWS, i-trust natin, tiwalaan natin na ginagawa nila yan ng fair at tama based sa mga standards, procedures ng pagsusurvey. Anyway, so ito mga kabunyog, mga kababayan, medyo ito. Kaya yung mga sinasabi ng mga DDS na parang nakakasigurado na sila na mananalo si Sara sa 2028, medyo malabo yan. Kasi totoo naman na pabagsak ang survey ng administrasyon ni PBBM. Actually, sa survey ng Pulse Asia at saka SWS, dalawa ang major factors. Ang una yung corruption at saka yung inflation.
Yun ang mga issue na talagang ano, apektado ang taong bayan. Yung issue ng inflation, ibig sabihin mataas na presyo ng mga bilihin, at saka yung korapsyon. Ngayon, ah, ang taong bayan talagang medyo ah, dismayado sa tinatakbo ng gobyerno. Kasi nga ang presyo ng mga bilihin ay pataas ng pataas at nakikita pa ng taong bayan ang korupsyon, grabe, talagang sobrang lala. Kaya nagre-reflect ito na yung dalawang pinakamataas na opisyal ng bansa ay bumabagsak sa survey. Kaya lang, siyempre, yung mga DDS, ang pinupukusan nila dyan, yung pagbagsak ng survey ni PBBM. Totoo naman, ang survey ng presidente ay pabagsak. Pero, ah, hindi naman ibig sabihin niya na si Sara Duterte ay nasa maayos na kalagayan. Kasi kahit naman siya, pabagsak din eh. Pareho sila pababa. Walang ano dito. Ang may problema dito, kasi si Sara Duterte tatakbo sa 2028. Kailangan ang trust rating niya ma-maintain niyang mataas. Ha? Kailangan ma-maintain niyang mataas yan. Kasi kung si PBBM at saka siya, pabagsak ang survey rating, si PBBM hindi naman tatakbo eh. Oh. Kaya ito, yung mga nagsasabing DDS na sigurado na silang si Sara ang mananalo sa 2028, tingnan nyo ang takbo ng survey. Tandaan natin na si Sara Duterte, galing yan sa sobrang taas. Mas mataas pa kay PBBM. Nung nagsimula sila nung June 30, 2022, nung nagsimula sila sa panunungkulan, sobrang taas ni Sara, 90%, 85%. Mas mataas pa kay PBBM. Tapos ngayon, yan na lang, 54% na lang ngayong December 2025. Medyo ano yan, mga kabunyog, mga kababayan, nakakaalarma yan kay Sara. Kasi ibig sabihin, mula sa sobrang taas, bumagsak siya ngayon sa 54%. Nung una, napakataas ni Sara. Mas ano pa eh, mas mataas pa kay PBBM yan noong 2022, nung magsimula sila. Pero yung pagbulusok ni Sara mas grabe kasi from 90 to 54%. Si PBBM kasi nung nagsimula, mga 80% yata yan. 80%. Si Sara, 90%. Kaya ano ito mga kabunyo? At itong tandaan natin, pagpasok ng 2020, itong 2026 na to, simula ngayong January, February, lalabas na yung joint bank account ni Sara Duterte at ng kanyang amang si Digong. Maapektuhan na naman yan si Sara Duterte. At pag sinulong na ang impeachment ni Sara sa February, lalong titindi yan. Kaya marami pang kakaharapin ng mga issue si Sara Duterte sa susunod na mga araw. Kaya lalong bababa yung trust rating na yan. Nito kasing, nung ginawa kasi yung survey na yan, September to December, nakapahinga si Sara dyan kasi walang masyado sa kanyang issue. Nitong panahon ng September-December, ang maraming issue dyan, yung mga sila Chis Escudero, sila Jingo Estrada, Joel Villanueva, at saka si PBBM. Dahil tinitingnan na weak sa paglaban sa korupsyon kasi kukunti ang nakukulong. So, si Sara walang masyadong issue sa kanya nitong September, October, November, December. And yet, bumaba pa rin siya sa survey rating. Pagdating niya ng January at February, maraming issue sa kanya. Maraming issue yan kasi isusulong ang impeachment. Saka yung investigasyon ng ombudsman, magsisimula na yan. Ilalabas na ng ombudsman yung joint bank account nila ni Digong. Maano ang tao dyan? Makikita ng tao dyan yung mga, kasi napigilan yung paglabas ng mga ebidensya laban kay Sara eh. Hindi kasi natuloy yung impeachment, niligtas nila Escudero. Pagdating naman ng September, October, November, December, hindi naman sa kay Sara nakasentro yung atensyon. Nakasentro doon sa mga senador at mga kongresista na sangkot sa korupsyon. Kaya medyo nakapahinga kay Sara. Pero kahit pa medyo nakapahinga si Sara, bagsak pa rin. Bagsak pa rin. Ay lalo na ngayon, pasok nitong 2026, masisentro na naman sa kanya ang atensyon. Ayan. Kaya abangan natin yan mga kabunyog, mga kabayan. So, ito po ang inyong lingkod, si Attorney Enzo Recto, Attorney Ricky Tumutorgo. Ito po ang ating analysis dito po sa resulta ng Pulse Asia Survey. Nalalabas pa lang po. Yan pong survey na yan ay ginawa December 12 to 15, 2025. Yan po, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, bunyog.
Kapag buklod ay may pag-asa, Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw.